kasong libelo ng mga vloggers, no? Yung pong inimbitahan dito sa TRICOM. Tuluyan na pong sinampahan ng kasong libelo itong si Ace Barbers. Okay. At ang matindi pong bago ako nagsimula, dahil putok nga no, na sinampahan na ng kaso, lahat halos alam na nagsampa na po ng kaso yung mga vloggers. Hinanap ko po yung mga mainstream media natin, yung tatlong sikat na broadcast, hindi broadcast, anong tawag doon? Yung dyaryo, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin, pati po yung ABS-CBN at saka GMA7. Totally, may news blackout. Grabe, no? Grabe mga kapatid. Paano nyo mapapalagpas tong balita na to, no? Alam nyo po, ang fake news, hindi lang po yan yung pagbabalita ng mali. Siguro may iba pang term dito, pero ako, malaki po ang pagkukulang ng mga media natin, mainstream media. Kasi lahat nabanata na nila, no? Siguro hindi na po 11:43 na. Ibig sabihin, yung iba po katatapos pa lang ng pangyayari o nagla-live pa, no? Binabalita na po 'yan. Totally, dalawa na po, dalawang malalaking event na may kinalaman sa Duterte. Sa mga Duterte yung hindi binabalita. Hindi ko alam kung pwede tong tawaging fake news kahit hindi naman sila nagsisinungaling kasi dini-deny nila no? Yun nga po yung yung SMNI po, siyempre lagi po 'yan no na siya. Pero yung main po kasi yung kumbaga pag pinag-usapan po yung print media, Inquirer, Philippine Star, tsaka Manila Bulletin po 'yan, no? Pag sinabi naman pong broadcast, yan po ABS-CBN tsaka GMA. Hindi ko po alam kung bakit ito po ba ay nagkakataon lang palagi na pag may malalaking event katulad po nung sa Mandawi City na event ng pinakamalaking political event so far, no? Ay hindi rin po nila binalita. Alam nyo, may malaki kayong kasalanan, pero ang singil na lang sa inyo, yung unti-unti kayo nawawalan ng reputasyon. Imposibleng hindi nyo nabalitaan. Dahil bukod, no? Alam nyo po, bawat ano po yan, may mga news, nakakalat po yan, yung mga reporter nila, nakakalat po, meron po tinatawag na bubwit yan. Kada mga police station, kada mga sikat na sampahan ng kaso, katulad niyang Quezon City. Sa laki ng Quezon City, imposibleng wala silang ano riyan, no? Wala. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ako po natutuwa sa ginawa ng mga vlogger, no? Kahit sila po ay wala namang formal na samahan, maganda po yung ginawa nila kasi yung pinaglalaban po nitong mga vlogger na to, hindi lang po yung sarili nila. Siyempre, pangunahin yung sarili nila, pero ganyan naman po no? Sa simula, very personal lahat ng uri ng paglaban. Pero kalaunan, magiging movement to, no? Hindi pa lang nila alam. Madalas maano po ako mag-aral ng kasaysayan. Ganyan po nagsisimula yung mga movement, no? Maaaring hindi pa nila alam 'yan. Pero yung ginawa nilang pag-i-snap diyan sa TRICOM, tapos etong ginawa nila na pagsasampa ng kaso. Balang araw parang ano no, nakakapanghinayang kasi saksi lang ako eh.
Hindi ako kasama do'n sa gumagawa ng kasaysayan 'no. Maganda-maganda 'to, marami ng ganitong pangyayari, yung kung sa mga martial law, yang mga una, yung mga, may mga nababasa ako yung mga unang welga, nung martial law may unang nagwelga, eh. 'Di ba walang karapatan yung mga tao tapos biglang nagwelga, talang-tala yun, yung Latondenya. Ako sa tingin ko eto yung ano, eh, eto yung kung masusulat yung history ng nangyayari ngayon kasi ito nasa very exciting times po tayo kasi ito po, ang dami na pong kwento 'no, makulay na po 'to. Hindi pa matatawag na history kasi kasalukuyan pa lang, eh. Ang history po kasi natapos na natapos na event na very significant sa mga tao. Ito po, dugtong-dugtong, ang dami po nagaganap, impeachment ni VP Sara, 'no, kasabay niyan tapos yung mga isinampang kaso, kino-question sa Supreme Court. Balang araw babalikan natin 'tong 2024, 2025. Napakamakasaysayan po nito. Parang ang dami pong pangyayari na karamihan first time. First time na may mga pinatatawag na first time muli 'no, buhat nung natapos yung martial law ni Marcos Sr. First time muli na nakikita natin na may mga pagtatangka na, ah, paglabag sa kalayaang pamamahayag. Yan nga yung mga TRICOM, yung sunod-sunod na lahat ng naiimbita sa kanilang mga hearing ay, nako-contempt. Matatala po balang araw sa kasaysayan 'yan, eh, na etong mga panahon na 'to, 2024, 2025, eto na muli yung pag-usbong nung, ano 'no, nung mga paninikil, kita niyo pati mga termino ko pangkasaysayan na rin ano. Muling pag-usbong sa panibagong Marcos administration, muling umusbong yung mga paninikil sa mga karapatang pantao. Yan po, sunod-sunod, eh, 'di ba? Oh, mababanggit din yung pinahuli nila, binigyan ng warrant of arrest na masasama na rin diyan 'no, si Attorney Respicio ba? Yung nagsabing baka magkadayaan sa COMELEC, 'no? Lahat po 'to depende po sa magkukuwento. Kayang-kaya pong iugnay lahat 'yan. Mula po sa panggigipit kay Vice President Sara Duterte, hanggang sa mga pagpapakulong kay Apollo Kibuloy, paglusob sa KOJC, panggigipit sa lahat ng mga vloggers na pro Duterte. Ang ganda 'no? Kaya masarap po, eh, nagiging parte tayo. Sayang nga hindi ako naging parte hindi talaga tayo naging parte. Pero for the first time, binigyan nila yung mga vlogger na kasi pandalas natin naririnig para sa bayan, laban tayo, para 'to sa ang dami 'no. First time ko po narinig yung mga vlogger na hinumanize nila 'no, yung, binigyan nila ng makataong pagiging binigyan nila ng ano, eh, ng humanization yung pakikipaglaban, patawag. Alam niyo, yun yung sabi ko okey 'tong ano, maaaring hindi nila sinasadya yan, nagkataon lang na tiyempo lang na nagkadamay-damay na, nailabas na nila, sa tamang panahon yung nararamdaman ng mga kamag-anak. Kung mga vlogger lang po yung involved, ako naunawaan ko lahat, eh, yung mga sinasabi nila. Nararanasan po yan hindi lang po ng mga vlogger na inimbitahan, pati po yung mga vlogger na hindi pa naiimbitahan. Nauunawaan ko po yan kasi yan po ang dinadanas namin, yung pag-aalala ng mga kamag-anak. Kasi kung kami lang mga vlogger, hindi namin iindahin, eh, na kinamin, eh, 'no? Hindi, totoo.
Yung mga ganyan na, babanatan ka kasi pero ang nakakalimutan natin lahat 'no, katulad ng umaaray kayo, kayong mga congressman sa mga banat ng mga vlogger, nakakalimutan niyong tao yung mga vlogger, eh, at lalo na sila kasi o kami, sama ko na yung sarili ko. Kasi hindi naman kami yung mga vlogger na alam niyo yun na yung kaya namin tumigil sa pagba-vlog at, kaya maganda yung sinasabi ni Attorney Trixie, marami sa mga vlogger na 'to, kumikita na sa pagba-vlog. Tapos aakusahan ninyo ng, fake news. Apektado, eh, 'di ba? Apektado yung kanilang economic. Eh, hindi na po simple 'to, eh, apektado na yung mga pamilya. Akala nyo ba matatapang yung mga vlogger na 'to? Kasing tatapang nila yung pamilya nila, kasing tatapang nila lalo na sa mga nanay. Diyan kayo nagkakamali. Mga pangkaraniwang nanay din 'yan, lalo na sa mga asawa, kung may mga asawa yung iba riyan. Nag-aalala yung mga asawa, 'no? At 'yan, karga-karga 'yan ng mga vlogger. Habang matapang na nakikipaglaban yung mga vlogger, 'no, sa kanilang araw-araw na pagba-vlog, pag-e-expose ng mga katiwalian ng gobyerno, lagi po nila yung pag-aalala. Lagi po yung pag-aalala ng kanilang pamilya. Eh, ako hindi pa ako napapatawag pero hindi naman lahat ng mga propesyonal at may pera, eh. Oh, yun talaga. O una, ihiwalay muna natin yun, 'no, yung sa kaso nun na kami lagi ko naririnig 'to kay Crisel, eh. Mga ano kami, mga professional, may mga doktor, may attorney, may mga writer, may mga trabaho bukod sa pagba-vlog. Isa yon, 'di ba? May reputasyon sila sa pamilya nila. Yung mga kapamilya ng mga 'yan, lalo na yung kinukuwento ni Dr. Badoy, 'di ba? Tatay niya parang judge ba? Nakalimutan ko kung judge ba o justice yung tatay niya, eh. Sabi ko, big time pala talaga 'to na hindi nakilala na hindi magnanakaw kasi napakasakit nga naman nun. Eto karugtong 'to ng mga sinasabi ko palagi. Ngayon lang po nangyari sa Pilipinas, lalo na po sa mga congressional hearing, na wala na pong nagpapatunay, eh. Magbintang ka, sapat na yun. Pagbintangan mo, okay na yan. Kukunin na lang ng media. 'Di ba? Pagbintangan mo yung isang tao na pogo, kumikita sa pogo, kumikita sa droga, okay na yan, sabihin mo lang yan. Bahala na yung mga kakampi namin na vlogger, bahala na yung media na magpakalat niyan. Ulit-ulitin lang nila yan. Pero may reputasyon ng mga tao na to. Lalo na yung mga nabuhay sa yung mga magulang nila na may reputasyon. Siyempre, hindi ako makakaunawa dyan dahil hindi naman po mga may sinasabing pamilya yung mga magulang ko. Pero kahit, di ba, naisip nyo, lalo na itong mga to. Mga bigating pamilya tapos uulit-ulitin na sila ay binabayaran ng pogo. May termino, nakalimutan ko kung sino nagsabi, si Dr. Bado yata o ano, na sila ay pinasusweldo ng mga kriminal. Mga kriminal lang nagpapasweldo sa kanila.